So, yun po yung dynamics namin. Pag hindi sa amin, ni-refer namin sa tamang opisina. Okay? Pero huwag niyo naman po kaming pagurin. Alam niyo na nga na MWO yung dapat yung puntahan or tawagan, sa akin yung pa binabato dahil tinatapat kayo or so for whatever reason, alam niyo na nga, natayo ka lang, joke lang yung kanina. Mamaya na yung wrap up. And of course, si Miss Nemi Marcos. Ayan. So, kilala niyo po sila. So, sila po yung talagang Grand Marcos Eagles Club. Ayan, okay. Salamat po natin. So, sila po yung prepare ng lunch namin. Tama po? Okay, kasi nakita ko kayo ng lugar. Nakikipagkwentuhan ako, pero nakikita ko kayo mga mukha nyo. So, na-memorize ko kasi yung nag-serve na lunch na napakasarap. Okay. Meron bang grupong medical mission? May grupo ko to. Hindi bukod sa healthcare and skills training, it's ASPI. Separate group. Wala siguro. Sila po siguro to, no? Meron din. Okay, so medical mission. Yun po ang pangalan ng grupo ninyo? FXTD po. School po na FXTD. Wala po dito. So, pasulat na lang po ha. So, ang school po ninyo ay, ano po yung complete name? Foundation for Philippines, and right now, yung problem namin dati, na-lift na and ongoing ang hiring ng nurses. Thank you! Good job! News, puro good news tayo. Yan ang gusto natin marinig. Mga bad news, wala bang bad news? Problema? Ha? Na-miss na namin ang problema. Ang gusto namin, ito ay parang basketball game. Kami mga area coordinator, lalo na nung time na ang hindi pa naging migrant worker, nung polo pa yan. So, kami yung naging pag meron kami ibinato sa consulate, mabilis ang reply ng consulate sa message. Halimbawa ko sa rescue, nandiyan agad 2 to 3 days nagre-rescue ang consulate. Ang napansin kong pagbabago dito sa migrant worker, tulad ng mga pagre-rescue na yan minsan, lalo na yung mga hotlines, mag-message ka, tumawag ka. Yung mga kababayan natin, pag tumatawag yan, minsan walang reply. Ang sabi ko sa kanila, ang ginagawa ng migrant worker ngayon, kung may problema kayo, tatawagan nila o magme-message o mag-email sa agency, ang agency naman kakausap sa sponsor kung may problema. Ang problema minsan, itong mga sponsor, may problema yung kanyang worker, lalo sa mga kasabahay, matitigas ang ulo. Hindi natin sinasabi na kasalanan nito, kasalanan. Ang nakikita ko yung sponsor. Ito mga agency na ito, mga foreign recruitment agency, ang mga tauhan dyan, mga foreigner din. So, parang kulang sa power. Halimbawa, isang ibang lahi, Arabo rin, tatawagan yung sponsor, ayaw dalhin yung worker sa agency kasi lalo na kung malaking pamilya, mag-aman. So, yan ito yung naging problema natin. So, dati ang agency ng Kingdom is nasa 75, foreign recruitment agency. Naging 72 kasi nakaban. Nung naging migrant worker ng lumubo ng more than 2,000, correct sir? Ngayon, nasa pilo 1,000 dahil saka nag-close, suspended, dahil nga hindi nakaka-action yung agency. So, makikita mo rito, maubos pa ng mga agency na yan, ang mga sponsor nandiyan pa rin. Pwede pa rin mag-recruit. So, ano yung dapat gawin ng ating migrant worker? Maraming salamat. Thank you. Gandang tanong. Kahapon, nag-ikot kami dito sa Nadsran, with Labag. In-inspection po namin yung mga 6 na local government agencies dito. Tinignan namin yung accommodation, tinignan namin kung na-comply ba yung requirement under the recruitment agreement. Itong mga bagong agency dito, kinausap na one-on-one ni Development Sipang kahapon. Tama po yung observation mo, sir, na pag yung liaison officer ng foreign recruitment agency ay ibang lahi,
Hindi po magkasundo yan. May miscommunication. At lalo na, hindi nila alam yung gagawin nila. That's why we recommend to Labat Farm as much as possible na yung liaison officer nila ay Filipino rin. Intended for Filipino workers. Kaya sa office ng migrant workers, nire-require po yun, ilapat na may mga emergency contact number bawat liaison officer. Sila po yung contact namin. In case na ayaw nila sumunod, ayan, automatic suspension. Lalong-lalo na for those cases na rape or between life and death. Yung mga unpaid lang, kaya pa namin yan na i-file sa libro. But then, pag rape cases, mag-treatment, yung hindi pagbigay ng sapat na pagkain, automatic yan. Pinatawagan namin yung liaison officer. Tama po yung submission. So, I would like to inform Labat that kasi si Labat masipag talaga yung trabaho. At saka, may dating siya na may kamay na bakal siya para sa mga. Kaya I'm very glad na working with Labat. Kasi si Labat is from Cagayan de Oro. Alam ko yung quality at saka kalidad niya pagtrabaho. Sabi niya, kahit gabi. Kaya kami may group chat kami at saka yung mga emergency contact ng liaison officer i-require naman for activity. Thank you po, sir. Harry, may gusto kayo na dyan? Kuya Faisal? Oh, okay na. Parang meron pa eh. Parang nasa sense ko meron pa. Okay. Dito po naranasan at natutunan ang mga bagay at naiintindihan ang lahat dahil din po sa aking karanasan. Kaya ako po nasasabi, ang lahat pala na nangyari sa akin ay may dahilan. At isa ako sa mapalad na nakaranas at nakaintindi. Isa po ako sa sumalubong sa mga consulate sa ating MWO. At isa po ako na personal na pasalamatan at nabati ng ating tawag doon ni Lamasan at saka ni Sir Harry at ni Ma'am. Marami ang napil ko po na maswerte pala ako. Akala ko nung pumunta ako dito, minalas ako. Hindi ako para dito sa buhay. Tapos marami din po akong mga kasamahan na nakaranas ng hindi maganda at wala rin po akong may sasagot. Dahil isa din po ako sa walang alam at hindi ko po alam na ganito pala. Isa sa tanong ko, bakit nagpadala ng mga Filipino workers dito sa Nigeria na hindi gaano ay hindi madali makakonekta sa embassy ng Jeddah? Yun talaga ang tanong ko. Nasaan na ba? Napapansin na ba ang Nigerian? Yun talaga ang tanong ko dahil hindi ko alam na marami pala talaga ang mga Pinoy na ganito. So umabot ako ng 3 buwan at kalahati sa accommodation na kakulong. Bigas lang ang binibigay ng agency. At nung ako'y binigay na sa police station sa Jawasan, kasi nga hindi na rin alam ng agency kung ano ang gagawin sa akin. Ang agency ng Pinas, hindi nakikipag-communicate ang agency dito. Kaya hindi nila alam kung paano ako tulungan. At naghahanap talaga ako, dumating pa sa punto na naghahanap ako ng mga hotline, page ng OWA, niloloko pa po ako, humingi pa po ng pera yung iba, kumbaga na scam. Sabi ko, ang sakit at nakakalungkot, saan nga ba ako hihingi ng tulong? Hanggang sa dumating sa buhay ko or sa pagka-araw ko ng December 1, tinawagan si Ma'am Nevin at nakuha ako. Doon ko po nakita ang lahat at doon ko nasabi, hindi na lang ako uuwi. Kasi hindi naman pala nakakatakot magtrabaho dito. Mayroon talaga. Kasi nga inaasar pa ako ng mga ibang lahi. Alam namin ang mga Pilipino na embassy, magaling yan. Pag may problema ang Pilipino, madali yan. Sabi ko, bakit ako umabot ng ganito katagal? Hindi man malala ang problema ko, hindi man kasing delikado life and death ang sitwasyon ko, pero yung feeling ba na, bakit hindi ako napapansin? Bakit hindi ako naririnig? Sa totoo lang, dumaan ako ng, meron akong, tawag yan, sinasabi na lang viral post, tsaka na-interview pa ako sa Pilipinas. Kasi nga, ang hirap gumalaw dito, wala akong komunikasyon, wala akong koneksyon.
Pero nung nakuha nga ako ni Ma'am Nemi, doon na okay ang lahat. Kaya ngayon, may problema ang kasamahan ko, nakakatulong talaga. Nakakabigay na ako ng mga impormasyon. Hindi naman ako makatrabaho dito sa Nagiran kasi nga uuwi na po ako. Isa po ako sa maswerte na tulungan ng consulate at isa po akong maswerte makakatanggap ng tawag niyan, financial na pauwi. Salamat po. Maraming salamat po talaga. At ako po ay nangangako na ibabahagi ko lahat ng natutunan at natanggap ko ng mga informasyon para po sa mga kasamahan ko kasi marami po kami din dito sa Nagiran. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Maraming salamat po, Binibining Ramsey, yung pagbabahagi. So, narinig naman natin na napakahusay niya magsalita para siyang Makata, di ba? Napakahusay na magtalumpati. Kaya pati ako ay nahawa na tuloy sa kanyang kagalingan at kausayan. So, okay? So, siguro para pabilis, Eric, siguro, 5 tao ang tawag. Ano po mabilis ha? Kasi baka umagahin tayo pag isa-isa pa. May invite, Chris. And then, welcome Harry. Saan po si welcome Harry? The Kingdom of Saudi Arabia awards the certificate to who actively participated at the town hall meeting in Kamustahan with the overseas Filipino community held on 6 December 2024 in Najran, Kingdom of Saudi Arabia. Given the 6th day of December 2024 in Najran, Kingdom of Saudi Arabia, signed Alfred Christopher A. Iyam, Consul and Acting Head of Post. Maraming salamat po sa pag-attend meeting. Miss Bella M. Lamanilaw, Miss Ramsita E. Egalan, Sir Jomar T. Tanlogon. Kung mali po yung spelling, ano niyo po ha, sabihin niyo po para i-reprint namin yung tamang spelling. Dementia M. Raimundo and Mr. Margarito Cruz. Okay. Lorenzo San Diego Jr., Faisal Mailaw, Noel Joseph Takad, and Rizaldo Guevara. Maraming salamat po. Sefina Macanas, Cathy Ann Gandaya, Edgar Lacra, June Banzil, and Melben Chan. Thank you very much. First time of 19 years. For 18 years. For 19 years. First time. Booking ano age. Camilla Mercy, Jendra Latif, Mark Anthony Danyo, and Ray Recaplanca. Maraming. Ano ba kaya? May hawak ka video. Sir Mark Anthony. Nakita kami. Next, Mary Ann Pedrosa,
Divine May Delenor, Ruth Halandoni, Saiba and Aman, Brazil Joy Aguilar. Sa Abuja siya. Salvatoria. Saiba? Miss Saiba Aman? Si Saiba na. Hello. Next, Jonash Lacra, Rowena de la Peña, William Inocencio, Shervy Apostol, Danilo Omanda. Maraming salamat po. Pressure mas kami na. Sila po yan. Torres, Mary Rose Florida, Michael Apostol, Marilu Belgium, Rainier Awab, Reynante Deola, Abner Maniti, Carl Oliver Galiaca, Mikel Labadan, and Tuling Bandang. Our buffet. Good. Dito na tayo. Kain na. Order ni po. Habang binabalik po yung mga upuan sa mga tables. Thank you po. Kain na. May baon pa ako. Kaya nga, ang pangalan ng dalang sa rin kanina ba? Saan? Kain na, kain.